Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, nabunyag na palasyo na alarma, PBBM na huli na Trump, hawak na ang matibay ebidensya. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV na sa description po. Ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, huli ang traidor. Ito ang ebidensya, grabe malakas ang loob. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin. Mayroon na naman pong ginurgor na isang kababayan natin na kung saan sa trabaho pa. Oras ng trabaho ay ginurgor. Nako, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Baka sakaling eto na po yung justification ng sinasabi nilang pampahaba ng oras, no? Yung paggamit ng illegal drugs ay pampahaba ng oras. Pero mga kababayan, no, ang gusto kong i-point out dito, baka ito naman po yung the other side, no? Itong panggugurgur, kasi malalakas na nga ang loob mga kababayan. So mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto pa, ito po yung sinasabi kong huli ang traidor. Kasi sino ba itong si Representative Robert Ace Barbers, no? Noon at ngayon, magkaiba na po ang prinsipyong pinaniniwalaan ni Barbers, no? Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan at mayroon po tayong ipapakita at ipaparinig sa inyo kung sino po si Barbers noon at kung sino naman si Barbers ngayon. Okay? At ito, last natin pag-uusapan, itong si Congressman or Representative Paduano ay binanatan ni former President Duterte. Sinagot na po yung sinasabi na naglolokohan lang ba tayo? O mamaya sasagutin po yan ni former President Duterte. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa sinasabi ko nga ito na malakas ng loob. Yan, teka lang ha. Ito, pakita muna natin yung mga picture mga kababayan. No? Yan umiiyak po si Lola. Dahil yung kanya pong anak na nagtatrabaho bilang parking attendant ay binaril mga kababayan. Yan no. Grabe po ang iyak, no? Yan. So, ito po ang kwento mga kababayan sa likod ng mga images na yan. Arsenia Navarro, 71, breaks down in tears following the tragic death of her son, who was fatally shot reportedly due to the workplace dispute over his role as a parking attendant at the intersection of Maria Orosa Street and United Nations Avenue in Manila. Saturday po yan. So yan mga kabayan, baka ito na nga, sabi ko, baka ito na yung justification, no, ng sinasabi ng pampahaba ng oras, no, kasi itong mga ito puyatan din ito yeah? Lalo na pag mga ganitong ano bang tawag diyan sa mga parking attendant mga kabayan, ano yan, mga barkers, diba? Mga barkers ba yan? Basta ganyan, parang ganyan na rin po ang trabaho nila. Teka lang Bebelta tayo. So, parang ganyan na rin po ang trabaho nila. Alam niyo naman pag ganyang trabaho, parang puyatan din sila dyan, di ba? At sana maimbestigahan yung bumaril, di ba? Kung ito ba ay under influence of illegal drugs. Kasi pag ganun po mga kabayan, pag ito po ay, kasi hindi naman lalakas ang mga loob ito kung hindi diba? Hindi mga addict ang mga ito. Hindi po maglalakas ng loob ng mga ganyan. So, one of the possible, no, reason kung bakit nila nagagawa ito, dahil nga po sila po ay gumagamit. Lumalakas yung kanilang loob. At sinasabi nga ng PNP, no, na pampahaba ng pagtatrabaho, ng oras ng pagtatrabaho. So, ito na po yung negative side mga kabayan nung sinasabi. Oo nga, sabi nga ni Fajardo, di ba? Nakakatulong ito sa ekonomiya. Naku naman. Kasi humahaba daw
yung pagtatrabaho nila. Humahaba nga yung pagtatrabaho pero may negative effect din ang mga iyan, mga kababayan. At maybe this is the one negative effect of that illegal drugs. No? Eto, malakas ang loob. Oh. Baril na lang baril. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Parang mukhang ganito na nga eh. Ganito ba ang gustong mangyari ng Philippine National Police? Diba? Dapat kasi walang walang ganyang reasoning na pampahaba ng pagtatrabaho ng oras. Hindi pwede yan. It's not acceptable to all. Diba? Meron naniniwala sa mga ganyan pero mas marami pa rin po ang hindi naniniwala sa mga ganyan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga. Barbers noon at barbers ngayon. Eto, kilalanin po natin si Representative Robert Ace Barbers. Eto. Duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. So yan, mga kabayan, dito umaamin po no si Ace Barbers na malaki po ang naginampa ng tungkulin dating Pangulong Duterte to make this war on illegal drugs possible, no? Oh. Pero bakit ngayon sa Quadcom siya mismo ang parang hindi niya alam yung mga nangyari noon, di ba? Wherein siya mismo nagja-justify ngayon na noon to eh. Nag-justify siya noon na nga, no, bihira tayo makahanap ng ganitong presidente. No, at parang pinupuri niya pa si dating Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon iba na ang kanyang iba na po ang prinsipyo nitong si Barbers na to. Diba? Diba dapat questionin muna yung credibility ni Ace Barbers, Representative Ace Barbers bago siya maging part ng Quadcom. Diba? Kasi siya mismo kayang-kaya niyang sagutin yung mga itinatanong ng Quadcom. Kasi siya mismo na-experience niya, mga kabayan, kung ano yung naging effect, no? Ano yung cause and effect of this war on illegal drugs ng dating administrasyon. Pero bakit yan? Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at nagtatanga-tangahan. Parang hindi niya po alam kung ano po ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. So yan, alam nyo mga kabay, kung hindi lang ito naging part ng Quadcom si Ace Barbers, papalakpakan to. No? Posible natin palakpakan to dahil dito sa mga sinasabi niya. Pero iba rin kasi, no? Iba talagang nagagawa ng ano ba talaga ang nagpapabago sa tao? Sabi nila, pera daw ang nagpapabago sa tao. Ayun. Pera nga ba ang nagpapabago sa isang ugali or prinsipyo ng tao? Ano sa palagay niyo po, mga kababayan? Mukhang pera ba ito? Pera ba ang nagpabago kay Representative Ace Barbers? At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong So yan totoong datos, mga kababayan. But this data ay question na po nila ngayon. Totoong datos ang sabi niya. Dapat ikaw mismo, ikaw ang tanungin ng mga kasamahan mo dyan sa Quadcom.
Representative Ace Barbers, 'di ba sinabi mo noon na mayroong totoong datos? Nasaan na po itong totoong datos na sinasabi mo? O hindi ba dapat ikaw ang sumasagot niyan? Pero bakit ngayon ikaw ay tahimik? real numbers, PH, because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Yan mga kabayan, dito sa portion na yan, parang umamin na itong si Ace Barbers na sinuportahan niya talaga ang war on illegal drugs ng dating Pangulong Duterte. Dahil nga po siya po ang chair ng dangerous drugs no diyan sa Kamara nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So he is one of those who supported no this war on illegal drugs. Pero bakit yun nagtatanga-tangahan ito? Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. We're in. Ha? Siya po mismo pwede maglabas ng mga data patungkol po dito sa sinasabi nilang war on illegal drugs. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about... May mga nagsasabi na maganda ang mga... So ito mga kabatan, ito naman po yung ngayon. Yun po yung nakaraang Ace Barbers. Ito naman po yung present Ace Barbers. naganap na patayan sapagkat mga drug lords naman po ang napatay o ang mga adik na kriminal. Subalit sa aming investigasyon, lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay subalit iilan lamang samantalang madaming mga malalaking drug lords ang nagpatuloy sa kanilang gawain at na protektahan pa ng gobyerno at nabigyan. So yan, dapat ito questionin po natin itong sinasabi ni Representative Barbers na marami daw mga drug lords. So may data po sila. May data po dapat sila. Hindi po yung sinasabi lang nila marami pa. Ngayon, kung kilala po nila yan, na mga yan, no? Kung malakas talaga ang loob nila, pangalanan nila like ng ginawa po ni dating Pangulong Duterte. Pangalanan niyo po yung mga drug lords at utusan niyo yung PNP na talagang anuhin yan. Oh, para mas mabango kayo. Hindi yung hanggang hanging lang kayo marami pa. O ano ngayon kung marami pa alam mo may data ka pala. Sabi mo marami pa. Ng titulo imbes na maimbestigahan. Libo-libo ang mga pinatay na mga tricycle drivers, homeless na nasa kariton, construction workers, at mga ordinaryong tao na halos wala nang ang makain at walang laban, mga taong napagtripan na lamang. Ito ba ang mga drug lords? Pangkain nga, wala sila. Pangdroga pa kaya? Mga batang inosente gaya ni Kian de los Santos, basta na kung sunadahan ka, delikado ka na. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Ace Barbers, no? Dito sa kanyang mga pinagsasabi noon at pinagsasabi ngayon. Well anyway, ito naman po, President Duterte at talagang binanatan itong si Representative Paduano. Ito mga kabayan, pakinggan po natin. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Buang. Sinabi pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Paduano nag So yan bang natatakot? Sige daw, ano? Papakontempt nyo, sige daw. Oh. Yan bang natatakot, Paduano? sabi kaniha lang. Sa Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? First letter, O yan, natawag ka tuloy unggoy Sinong tinatatakot mo, Paduano?
Sige na Paduano, wag na puro salita. Gawin nyo na kung yung, anong gusto nyo gawin kay former PRRD, di ba? Kung gusto nyo i-contempt dahil hindi umattend, sige na. O yan, sige nga daw eh. Ano na ngayon, Paduano? Kumusta? Diba? Well, anyway, naman po inyong reaction dyan. Eto na po. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction ito. Nako. Delikado pala ito ngayon si Tambaluslos mga kababayan kasi si President Trump na ang presidente or si Trump ang nanalo bilang presidente. Ito pakinggan po natin kung bakit delikado ang Marcos at Tambaluslos. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. House Speaker Martin Romualdez bilang mananagot di umano kapag nanalo nga daw si Donald Trump sa pagkapangulo sa bansang Amerika. Dahil kung namumula nga sa bansang Amerika, ay namumula din di umano ang mga mata ng mga loyalista. Dahil nga projected winner na si Donald Trump sa USA, kaya't kapag nanalo si Donald Trump, ay isa lang ang kahilingan ng isang DDS at political commentator na si Crisette Laureta Chu para kay Martin Romualdez. Ayon pa nga sa kanyang social media post, and I quote, "Kung sino man ang manalo, ang request ko lang is maimbestigahan si Romualdez sa heavy luggage bribery issue ng Okada. Tapos dyan na lang siya ikulong sa US para peaceful na kami dito." End quote. Dagdag pa nito, "Tell Rodrigo I like him very much. Okay, Mr. Trump, let's raise the account for our hashtag way back Wednesday. Former President Rodrigo Roa Duterte and former US President Donald Trump was currently leading in the US election with 247 electoral votes, have been good friends through the years. Trump has expressed his delight in PRRD's staff leadership." End quote. Mas lalo lang nagpapakaba sa mga loyalista ang naging post ng political commentator na walang iba kundi si Tio Moreno, kung saan ay may caption ng Mr. President, kalakip ang larawan ni Donald Trump. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tila kabahan ng araw ang mga loyalistang kampo ni Speaker Martin Romualdez dahil projected winner na si Donald Trump sa USA. Hindi lingid sa ating kalaman na galit umano ang mga loyalista kay Donald Trump dahil mismong si Donald Trump ay taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagkalat pa nga sa mundo ng social media ang mga post na kung saan ay gustong-gusto nito si former President Rodrigo Duterte. Pero bakit nga ba hanga si Donald Trump sa mga Duterte? Ayon pa sa official post ng Optic Politics, and I quote, Optic Politics, "The Duterte's mastery of presence and absence as power moves" by Optic Politics analyst November 6, 2024. "The Dutertes have an unmatched talent for turning both presence and absence into tools of power and control. This rare political skills was on full display when Vice President Sara Duterte alternately attended and escaped session in both the Senate and the House of Representatives. Her selected appearances were not moments of evasion but acts of strategy, each absence making their presence resonate more. Similarly, former President Rodrigo Roa Duterte calculated appearance at the Senate was a masterstroke, a show of strength that only guided the direction of the investigation but also dictated its tune and ultimately its conclusion. The father-daughter tandem has refined the art of leveraging any situation to their advantage. Their critics, on the other hand, seem bereft of their instinctive strategy, spending every opportunities to pursue their vendetta only to fall short, tangled in their own missteps. While adversaries grind away with real attacks, the Dutertes have emerged and their influence and charisma intensifying with new attempt to undermine them. This phenomenon isn't mere chance. It is a testament to the trust the public has built with the Duterte, found with a deep political touch that only defends public admiration, while their opponents, no matter how much the Dr. Trust ratings or fabricated popularity surveys, struggle to shake the public's growing disdain. In this battle, the more the opposition pushes to tarnish the Duterte, the more luminous the Duterte's image becomes in the eyes of Filipinos, solidifying their place as icons in the public's consciousness.
So yan mga kabayan, habang ginigipit, sinisikil at sinisiraan itong pamilyang Duterte, it is very true, no? Na mas lalo pa silang lumalakas at mas lalo pa pong silang sinusuportahan ng taong bayan, no? Dahil nga po hindi po sila mapang-api, no? At bagkus sila po ay para sa masa at inuuna po nila ang kapakanan ng taong bayan kaysa po sa sarili nilang kapakanan. Nakikita naman po natin yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte, no? At panahon ngayon ni Vice President Sara Duterte. At nakikita po natin kung anong pagkakaiba ng present administration, wherein puro sarili muna ang inuuna nila, no? Bago po ang bayan, no? Pero ang tunay pong nagsiservisyo or public servant ay taong bayan muna bago sarili, or bayan muna bago sarili, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.